what's up? Madlang people. Pag sinapukit sa bunganga, ngipin mo ang dessert mo. Hello, what's up mga kasabong? Ngayon, nandito tayo sa panibagong episode ng... Sapsap Pilipinas! Alright! So yun mga kasabong, kung may mapapansin nyo dito, meron akong lucky chair. Mamaya may imbitahan tayo na isang kaibigan, isang kabady, isang kapatid. Ayan. Na magkukwento sa atin about dun sa kanyang istorya ng kanyang white. Mga kasabong, napakagandang istorya to, kaya hindi na natin patatagalin. Tatawagan natin ang kaibigan. Tol, palakpakan mo. Huwag masyado mahina. Lakasan mo. Ayan! Pasok, buddy! Alright, palakpakan tayo mga kasabong. Ayan, magandang hapon sa saya. Magandang hapon. Buddy. Ayun mga kasabong, ito ang aking kabady kapatid na si... Pakilala ka. Ako nga pala si Angelito Alvarez Jr. Ako po yung owner ng ANX White na tinatawag na rin. Pasensya na kat, medyo kanakabahan na inyong kabady. At first time ko na may interview eh. Pero lalaksan na lang ang loob. Siyempre, buddy, hindi mo pa pwedeng hindi natin malalaman. Kasi ako po mga kasabong, alam niyo naman, magtatalisayan po ako. Tapos mag-white naman yung kanya. Kaya na-share ko na yung story ng whites, ng whites ng gray. So, istorya naman po ng white. Mga kasabong, kung bago ka lang dito, yung white na po yun, ay mapapanood mo yung mga sparring niya, hindi po dito sa YouTube. Bisitahin mo po yung fan page ng EG Pichong Game Farm. Ayan, makikita nyo yung kung paano magwalang nga yung white nito. Kung matuwa ako sa ito sa dos ko. So yun, mga kasabong. So yun, buddy, paano ka nga ba talaga nagkaroon ng whites na yun? Dahil kakaiba talaga yung galawin, kaya nahihiwagaan din ako. Ayun. Mga kasabong, yung puti ko po, kukwento natin na maikli na kwento kahit paano. Yung puti po natin ay lahi po ni Sunny Lagun na 2010 pa yun. 2010. Yung kainitan yun. Kainitan nun. Kasi ang kwento ng puti ko is kung makikilala si Engineer Arthur Mendoza is best friend ni Sunny Lagun. Kasi sa pagkabata, sila ay magkasama na hanggang sa nakilala si Sunny. Kumbaga para magkapatid na rin. Hindi talagang magkapatid na. Inaanak niya yung anak ni Sunny. Ayun, kadikit talaga na yung tatay ko si Arthur Mendoza. So, pumunta sila sa farm kasi si Arthur Mendoza, kumukuha lang basta kay Sunny kasi wala na silang usapan sa pera eh. Dahil nga mag-best friend sila eh. So, nagbitaw sila doon kasi kulang ng manok doon sa farm ni Arthur Mendoza. So, nagbitaw sila ng 10. Sabi sa tatay ko, may nagustuhan ka ba dun sa mga pula na binitaw? Oo. Yun nangyari. Di sabi papa, hindi. Ayoko ng pula. Sabi, bakit? Kasi gusto ko puti. Kasi nung 2010, dun yung pumutok yung swipe ni Sunny. Yung panahong yun, dun siya pumutok. Di nangyari, natawa daw si papa. Sabi ng gano'n nung ni Arthur Mendoza, kasi Bisaya eh. Ihanap mo nga ng puti si Lito. Ang sagot nung tao niya, nung handler, "Sir, not for sale po yung puti namin." Ito sinagot ni Arthur. Sagot niya ni engineer, "Bakit? Hihingin ko naman." Hindi natawa siya, di ba? Dahil sabi, hihingin lang yun. Hanggang doon po nagsimula yung puti ko hanggang sa malaman nyo, wala po kami kinuhang babae doon, lalaki lang. So kami na po ang nag-cross nun. Kinross nyo na namin sa mga manok namin. Hanggang sa nag-click naman siya kahit paano. Kaya nasabi ko sa'yo, di ba? Nung nagkakilala kami, sabi ko sa kanya, "Bade, tinanong sa akin kung saan pwedeng cross." Di ba? Tinanong mo ako. Sabi ko, kahit saan mo siya cross, pwede dahil nananalo. Dahil hindi ko masasabi hindi natatalo, pero mas lamang sila sa panalo dahil pag nasasabi namang winning line ng manok, yung taas ng percentage ng winning line niya. So, sabi ko, tinesting ko sa male sims, sa 20K, sa 5K, walang problema, nananalo siya. Tapos, same pa din yung laro niya kahit saan may cross, kaya natutuwa ako. Tsaka mataas yung dugo niya no? Kahit yung pagputi siya, explain mo yung magiging niya. Sa inyo mga kabady, yung puti ko, hindi talaga ako nagko-cross ng white to white. Bihira akong gawin. Yung gagawin ko lang yung kung gagawin ko materyales, yung white sa white. So, pag ako nagputing ganador ko, yung white kong tinatawag, pula ang babae nun. Pag pula naman ng lalaki ko, puti ang babae nun. So, pag nagkaanak siya, pagka puti ang lumabas, masasabi ko 80% lalaki na yan. Kaya hindi masyado. Huwag mong papatayin yan, hindi babae yan. Oo, diba? Mag-usap tayo, sabi ko. Basta babae, huwag mong okay yan. So yun mga kasabong, yun yung dahilan kung bakit may whites talaga ang ating kaibigan na si
si Buddy JR Alvarez. Ngayon mga kasabong, nakaharap na natin siya at matagal ko na sinasabi sa vlog ko kasi yung may mga whites dahil mga kasabong talaga ako, hindi talaga ako nagpuputi dahil sabi ko nga sa kanya, bago pa lang kami magkakilala noon, maalat ako sa puti dahil meron ako dito magagaling din na puti pero matitingnan natin ngayon. kung ano magiging journey naming dalawa ng partnership dun sa white na yon, kung ano talagang kung sisikat ba talaga tayo dito or talagang kung ano yung magiging resulta, walang problema basta yung naging samahan namin ng aking kabady is ano yan, talagang habang tumatagal lalo sumasarap. Kalokohan yan. So yung mga kasabong, napabalikan ko kung paano kami nagkakilala ng aking si Buddy nga. Dati, whites din ako, yung sa white hats niya, hindi ko siya makita ng power kaya gusto niya, mahilig talaga ako mag-post mahilig ako sa posting nung Buddy, sa mga group, dun mo ako nakita Tapos bibili mo sa akin yung whites. So yun, bibili sa akin yung whites, sabi ko, nakita ko yung whites niya, talagang magagaling. Sabi ko baka masira yung whites mo dito, huwag na lang. So yun, kaya Buddy, yung choice mo ng meron ka nang dumating sa time na nagmamanok ka dati. Naikwento ko dun dati sa vlog ko na hindi ka na masyado makakapagmanok dahil yung handler mo is meron na rin sa kanyang... Napakagandang topic niyan, Buddy. Ito ang kwento niyan. Kasi ako, sa totoo lang po, sa mga nakakakilala sa akin, medyo madami rin naman po akong nagtiwala sa mga puti natin. At madami makakapagpatunay niyan, kahit pa paano. So nasabi, dahil hindi ko ako swertihin sa mag-aalaga ko, nag-decide ko kami mag-ama na wag na muna magmanok, tanggalin. So nangyari sa akin, yung puti kong si 3 times ko tinatawag namin as white, yung 3 times ko dito. 3 times winner? Oo, 3 times yun. Yung ginagamit mo ngayon. Sabi ko, Papa, basta halos isang taon din akong tumigil na pagmamanok noon, Buddy. Anong nangyari noon, ang ginawa ko, dahil nga nakilala kita, yung pagbili ko, sabi ko, ba't kaya hindi ako bumalik uli sa pagmamanok? Kaso nga lang, sa pamamagitan ng, ang i-breed lang itong 3 times ko, dahil talagang hinayang ako dahil napakaganda ng kwento ng puti natin, sa totoo lang, napakaganda ng kwento niyan. Na, yung puti natin, sa totoo lang, yan ay sa partner ko, best friend ko na si Kuya Boy Manalo. Sa kanya, kumbaga, ayoko talaga ibenta yung manok na yun ng panahon yun dahil super ko, dahil paborito ni Papa yan palibasat niya at napakabait ng best friend ko na yan, nakuha niya sa akin. Ngayon nakuha niya sa akin yung manok na yan, sabi ko, sige, nailaban niya, di nanalo sa Madal Sabi. Nangailangan ako ng ganador noon. Sa Madal Sabi, kinapos ako sa ganador. Pero di naman sa pagano, talaga, dahil paborito ko siya, magpinili ko pang ilaban. Sa ganoder. So, nanalo sa kanya, inilaban mo din. Ginawa ko. Sabi ko, pare, lalaban ko na lang muna. Dahil talagang okay. Pakagaling. Inilaban ko, di ba, napanood yung video, walang sugat. Tapos, after nung di ako nasiyahan pa noon. March 2018, bago ako bumalik ulit ng Italy, inilaban ko ulit, wala na naman sugat. Hanggang sa yun, dun pumondo yun, na sabi ko nga, nakakapanghinayang kung hindi ko itutuloy yung breeding ng aking manok. Oo, kasi ang dami binigay sa yung panalo na ito. Hanggang sa awa ng Diyos, nakilala ko yung partner ko. Dahil nga, siya nakilala ko, sabi ko, baka ito yung magtutuloy nung nung puti ko, dahil nakilala ko siya, magaan loob ko dito napogian nata ako. Kadiri. Sabi ko, sige, testingin natin. Sabi ko, Buddy, baka naman pwede ako magpa-breed sa'yo. Pinag-usapan namin yung breed namin na yun. Kung magkano yung babayadan ko, napakabait naman. Kaya hindi namin naging problema yung pera. Kung tutusin niya, pag down ako, konti sa budget, medyo wala di bahala ka na. Di naman humihindi. Di ano nga nun, sabi ko, palahian mo. Sabi ko, baka unay Diyos lalo mas makilala sa'yo dahil hindi ako sinuwerte sa mag-aalaga diba? Pinasa ko sa'yo. Ngayon naman, sabi ko sa kanya, siyempre, papaliwanag ko sa inyo, nung unang magkakilala kami, siyempre, hindi naman kami ganun ka-close. Sa mga sabi, yung manok na yan, ang sabi niya sa akin, sabi ko, ginto sa akin yan. Bakit ko tinawag na ginto yung manok na yan? Kaya ako tinawag na ginto yung manok na yan kasi sa haba nga ng istorya niya kung kani-kanino napapunta, yung manok na yan, sabi ko, Buddy, baka nasa yung swerte ko. Hanggang sabi ko sa kanya, Buddy, yung manok na yan, kahit saan mo i-cross pwede. Siyempre, hindi man niya sa akin sabihin, nangamayabangan, Parang yakabang lintik na to. Gago, kasama ka doon. Oo, di ba yun? Ngayon, nasubukan na. Sabi ko,
Ano ba din masasabi mo nung may cross mo? Sa mga Maya. kahit saan mo i-cross, ano bang laro nila? Ano bang fighting style na nangyari doon sa mga anak? Ngayong siguro dahil Facebook niyo siya, o kaya add niyo siya, yung ibang di pa naka-friend sa Facebook, tignan niyo kung Makikita niyo mga sabong. paano gumalaw yung mga puti natin. Ito nga pala yung 3 times niya. Makikita niyo mga sabong. Kung nung ito dumating sa akin, kasama yung mga inay, sabi ko, ito bebreed ko! Itsura nito! Yan. Pero nung sinabi niya sa akin mga kasabong na ginto yan sa akin, yun doon ako napaatras. Sabi ko, teka, baka mamatay ito. Siyempre, tayo naman yan. Kita niyo mga kasabong. Ito medyo, bali 4 na taon na siya ngayon. Ito yung 3 times ko na, Anak na din to. anak na to, Oh, buddy. apo na yan. Bali, apo na to. Apo na yan. Apo na to. Na ganyan-ganyan din itsura. Ginto din. Kung kung hahanapin nyo, dahil syempre, sa partner ko, yung mga gusto mong bumili, yung swipe ko pong tinatawag, kasi hindi po sila kagwapuhan. Diba, di gwapo yan kasi laging, ano yun buhay na... Gwapo ka. Di, kasi ang gwapo yung manok, yung lalabas na buhay sa ruweda. Yun ang gwapo. Ito, hindi tingnan mo siya, hindi sila ganun ka quality. Pero yung kung mahihipo mo sila, talagang heavy bone. Maganda yung, talagang, di ko mahirap na sabihin perfect, pero talagang masasabi ko na okay siya. Mga kasabong, kung ito Okay. mapapanood nyo yung laban nito, ha? Kasi nasa kanya lang eh. Hihingin ko nga tapos ipopost ko yan doon sa page. Pag yung mga laban nito mga kasabong parang binabaril lang sa taas. Sampalan sila, tatak! Pag baba, wala na. Oo, basta Pilay ng kalaban, kaya mga kasabong ang kaya sa mga gustong bumili sa kanya, yan. Neto? Wag to. Yung mga anak nito, umasa po kayo na gagahasiyahan ko po kayo na talagang maayos po ang bibigay na sa inyo dahil yun ang bilhin ko sa kanya. Yung pera, hanggang bulsa lang yan. Yung pagiging totoo sa kapwa, yan ang mahirap. Kaya tiwala lang po kayo sa kanya at tiwala po kayo sa libre nila ng partner na si Alvin Austria. Maniwala po kayo na bibigyan po nila kayo ng maayos na material. Pero, papaliwanag ko po sa inyo, hindi po talaga, ang billing ko po sa partner ko is hindi po naman ako nagbebenta masyado ng babae. Dahil kaya ako po hindi masyado nagbebenta ng babae, sila po, kaya sasabi ko, pag sila po nag-anak, lamang na lamang 80% po sa lalaki. So, sabi, kinakapos po yung partner ko dun sa babae. Tsaka mga kasabong, itong 3 times na ito, madami akong sinalpakan dito ng sweater, ng Gilmore's, mga kasabong lumalabas talaga ng whites. So yung inilabas na whites nito, sa dami nitong whites na stags, siguro 6 lang yung whites na nandun sa aking range. So hindi tayo makakapag-out. At saka mga kasabong, kung magkaka-interest kayo, stag pa lang o kaya ganador lang, brood stag lang, may poporma nyo na eh. May poporma nyo na, no need na kumbaga. Sabi nga sa atin ng ating buddy na si JR, broodstag lang naman ang nabili niya, naiporma niya. Tsaka may kahit saan yung bangga, mga kasabong, kahit saan yung bangga, maayos ang lumalabas. Mga kasabong, ito naman, walang pilitan. Kung tutusin nga, pwede kami hindi magbenta ng white, syempre. Kaya marami sa viewers natin na gusto din magkaroon ng whites. Mga kasabong, garantisado, hindi ko din naman kayo bibigyan ng 2 paa, laging isang paa. Ngayon mo sa akin, sasaktan ko yan. Sa lahat po, para sa akin, dahil sa nasubukan ko sa ibang bloodlines, talagang nag-leak po siya. Pero may isa-isa po kung talagang bumagsak po ako sa pagkakross sa puti ko. Wag nyo po siyang i-cross sa Peruvian. Doon ba, talagang tigpol, 3 manok. Pero gagaling. Para ko sabihin super, namamalo, talagang maayos mamalo. Kaso nga lang, talagang hindi ko na ipanalo. Hindi ko siya na ipanalo, kaya yun lang ang nasabi ko sa inyo dahil tip ko bilang isang kaibigan nyo, wag kung makakakuha kayo sa kanila, wag na wag yung i-cross sa Peruvian dahil talagang hindi pwede. Hindi, sa bagay kasi matagal mo na manok yan, kahit saan, naiikot mo na siya eh. Oo, madami na din siyang napasukan kahit papaano, kaya masasabi ko talaga sa fighting style nila, talagang kasi hindi ako fans ng yung mga multiple pumalo. Badi yan One punch, lang. Yung kasi dati, hindi mo masasabi, dati nung una ko para sa mga baguhan, para alam nyo, titipan ko kayo, ito, konting tip para sa inyo. Kasi sa mga baguhan, OFW yan, sa inyo, kalimitan sa inyo, gusto nyo yung pag nakakakita kayo manok, patatatat, palo sa hangin, ponto, awat-awat, ang galing yan ang bibiling ko. Para sa akin huwag kayong matuwa sa ganung manok. Bakit? Kasi pag natuwa ka bakit? May nananalo, mapapatay mo bang pumapalo ka sa hangin? Oo nga. Di ba? Hindi mo mapapatay ngayon. Ang hanapin nyo, yung sa fighting style ng manok, yung angat sarado.
yung kumukompare siya. Pero sa model sabi, ako, yung mga puti natin, sila, kung mapapansin mo sa Spark, dahil mapapad mo sa video, pag sila sumalpok, hindi nila sinasama yung katawan. Malayo no? Malayo. Yung paa eh. Kasi may mga angat na manok na pag sumabong, pag angat, kasama katawan. Pangit yun. Kung makakakita kayo, kung mapapansin yung puti natin sa video na, pag umangat siya, nakahiga, paa lang yung nakaganon. Yun ang hanapin nyo. Tsaka pinakamaganda sa lahat, yung talagang hindi sila nagsasayang ng palo. Kasi pag nagsayang sila ng palo, kung yung mga multiple na pumalo. Meron kasi ba din na aangat, pagdating wala na, may wala na, hindi matinatama. Tsaka isipin nyo yung mga multiple pumalo. Kung isipin yan, hindi naman ganun kabilis pumatayan. Maganda lang sa mata. Ang mas mabilis pumatay, yung isang palo lang, kita mo katulad yung puti natin. Siguro, para mapanood nila, upload mo kung paano. Isang bangga lang. Diba? Tapos siyempre, hindi ko naman masasabi na laging panalo po ang puti ko. Ulitin ko. Ang puti ko po, may natatalo. Laging sa mga kliyente ko dati, pag dadating sa akin, sabihin sa akin winning line naman ako. Sabi ko, ang una ko sinasabi, natatalo po ang puti ko. Laging bago ko sabihin nanalo, laging natatalo. Dahil kailangan mo maging honest sa kanila. Dahil kung hindi natatalo yung puti ko, ay ba't ba ako magbebenta? Ay di lalaban ko na kung saan yan, di ba? Kaya po nasabing winning line yung puti, o hindi man yung sa akin, o winning line yung sa mga iba, yan po ay lamang sa panalo. Lamang yung percentage. Tsaka lumalakad siya ng panalo no? Lumalakad sila. Lumalakad ng panalo. Yun ang nakakatuwa sa kanila. Kaya sabi ko, padamihin ko to dahil sa totoo lang, kung para malaman nyo, ako po yung nagkamanok din na magagandang klase. Kahit pa paano, bumibili po kung kani-kanino. Nabayad po ako ng 35,000. Yung ang dumating sa akin, yung perfect catch eh. Yan. Sabong ganda rin. Bumabayad ako ng ganyan. Bumabayad ako ng 25,000. So sabi, hindi ko nababanggitin yung naka-inspire sa akin dahil pangit naman banggitin mo pa yun. Dahil i-mention ko yung pangalan ng may-ari. So sabi, in-inspire ko kay 3 times. Siyempre, pwede niyang i-upload yun. Pwede niya upload yun. Di sabi, in-inspire. Medyo nawalan ako ng gana. Sabi ko, mahal magbili ko, 35 mili. Binagbog lang. Ginahote lang nung manok natin ako. Iba talaga. Sabi ko, kumbaga, gaya ng mga kabarkada ko, sasabi nila sa akin dati, pre, ano pa bang hinahanap mo sa puti mo? Samantalang baka mamaya kahanap mo, nasa iyo na pala. Kasi ako bilang isang dati kasi nagbebenta naman talaga ako. Sa model sabi, kailangan ko mag-infuse. Kasi kung di ako mag-infuse ng manok ko, mapag-iwanan ako. Diba? Dahil kahit naman sino magsabi, kailangan mo, yearly nag-infuse ka. So, ganun ang ginagawa ko dati. Pero, may papasok ako sa manukan ko na mga kliyente. Boss, sabi ko, pili na kayo dyan. Hanapin, boss, nasan po yung mga puti nyo? Sabi ko, sir, yan naman mga pulang yan, puti din po yung yan, yung lahi yan. Kaso naging pula lang sila dahil nga, in-infuse ka. Wala talagang hinahanap pa din sa atin yung puti. Pero pasalamat ako dahil nakilala ko talaga itong partner ko dahil sana soon dahil sa COVID, sa pandemya ba? Ang nangyaring yan, medyo natigil yung sabong natin. Sana ito sa mga napalahin nila ngayon sa puti natin, talagang ready na sana sila na mapalaban. Kaso nga lang, hintayin lang natin sana po makabalik tayo at mapalaban itong mga bagong palahin ni 3 times. Dahil pag nanalo po itong 3 times na ito, ay mga anak ni 3 times, mas ikukwento ko po sa inyo talaga kung ano po talaga pinagmulan 3 times, yung kwento niya na talaga kung paano, kasi napakagulo po nang nangyari ito, madami pong madami pa sikot-sikot history niya, madami history po ng puti na yan. So, mas maganda po na kung magkapangalan sila dahil nalaban kami sa mga event, tapos lamang sila sa panalo, hindi man kami mag-champion, basta lamang kami sa panalo. Doon sasabihin ko talaga na nanggaling to sa gintong pangyayari. Kaya kumbaga, yung istorya lang kanina, galing kay Sunny Laguna. Galing kay Sunny Laguna yun. Pero yung 3 times pa to, na lahi na ng lahi yun, mas mahaba pa yung story. Mas mahaba pa yung story. Kasi siyempre, gusto ko muna may mapatunayan yung anak niya. Siyempre, alangan na may kwento ko kagad yung history niya. Baka naman sabihin niya, alang nga boss, kinuwento mo, wala pa namang nasasabi yung mga anak. Tapos kinukwento mo na sa amin na ganyan ang pangyayari. So, abangan po natin, sana itong taon na to, sana po matuloy yung sabong at masubukan po uli natin yung mga anak nila, yung mga bade. Tama yun mga kasabong. Subaybayan natin dahil alam ko naman sa mga subscribers natin natutuwa kayo dahil yung mga kwento ng bloodlines namin is isinashare namin sa inyo dahil ito nga tulad ko sinabi niya kanina
yung ayaw pa niya sabihin yung hindi pa naman ayaw. Kumbaga, iintayin pala natin yung susunod na henerasyon. Kasi yung henerasyon ng dati niya is may napatunayan na. Which is nagkaroon siya ng 3 times, ng 2 times, ng madami. Pero itong pinanggalingan talaga ngayon na si 3 times winner niya, yun yung pinabreed niya sa akin na sinabi niya ginto talaga niya. Kaya may kulambu pa yan dito mga kasabong. So yun mga kasabong, yun yung ating istorya ng Whites. Uulitin ko mga kasabong, kung yun ay gusto nyo makita yung sparring, i-upload ko yan dito sa fanpage natin ng EG Pichong Game Farm. Tsaka lagi mo hinihintay sa breeding, yung sa breed mo yun may nag-straight comb no? Pag yun, ganda na sinabi ni Bade. Yun, mga kasabong, mga kasabong Pinas pala, yung manok ko, katulad niya, sa daming na-breed ng partner ko. Kung mapapansin nyo, wala pong lumabas na straight comb. Wala. Kahit babae, wala pong lumabas na straight comb dyan. Hindi ko nga po alam na pagka may lumabas pong straight comb sa akin, sabi ko nga sa kanila, tago mo na. Sabi ko, talagang ginto dahil pag nagpapalabas lang ako ng babae, ng lalaki, 2, hindi pa ako nakatatlo, Bade. Na straight comb? Straight comb hindi. Pag nilabang ko sila, Bade, mahirap na magsalita para sa akin, 99% dahil walang natatalo eh. Wala. Walang natalo. Kaya, sabi ko sa kanya, Bade, pag may lumabas diyang straight comb, materialisin mo na. Kung mapapansin mo, napatunayan ko naman sa'yo, yung mga tropa ko na sa totoo lang yung mga si Paring Uyo, yung mga partner ko dyan, yung 8 pares na yan yung mga, mga kliyente ko po yan. Wala po ako dyan, wala po ako yung talagang kaibigan na talaga sila, partner ko lang. Na naging mga kliyente mo. Kliyente pala, mga naging kliyente ko hanggang sa naging masugid nila akong sugid ko pala sila mga mga kliyente hanggang sa tinuring ko na silang kaibigan hanggang ngayon nga may mga mahabol no? Sa totoo lang mga kaibigan, hindi na po ako nagbebenta ng manok. May ari po ng Italian na to eh. Hindi na po ako nagbebenta. Ngayon, ulitin ko sa inyo, kung bibili po kayo ng puti ko, pag nag-message kayo sa akin, doon sa mga nag-message sa akin, siguro naman, ay kung mapapanood nyo to, di ba, ang dami naman nag-message sa akin. Anong sinasabi ko sa inyo? I-message nyo po yung partner ko na si Roel Amano. Dahil yung materialis ko po, lahat po, wala sa akin. Nandito po sa EG Pichong Game Farm. Kaya kung bibili po kayo ng materialis o nagustuhan yung puti ko, sa kanya po kayo tumawag o kahit pa mag-message sa akin, ibabato ko pa din po sa kanya dahil wala po sa akin ang aking materials. Nandito po sa EG Pichong Game Farm. Kaya yun po. Kaya yung sabi ko naman guys, sabi ko sa lugar namin sa Agoncillo hanggang Lemery, Taal, kamusta sa inyo lahat, yung mga nakakalaban ko. Siguro naman hindi alam niyo naman sa akin na talagang medyo nirespeto din po yung puti natin sa sabungan na yan. Kumbaga, tayo po ay nadidihado yung mga puti ko, pero lamang na lamang po tayo sa limado. Yan naman po ay mapapatunayan ng mga sabungero dyan sa lugar namin na talagang kinikilala din po ang puti ko kahit paano. Tsaka kung di nyo po may tatanong, ang puti ko po ay meron na din pong bumili sa akin na malaking ulo, kumbaga kilalang tao. Bilang respeto po sa kanila, hindi ko po pwedeng sabihin ang kanilang pangalan. Pero ang babatiin ko si paring Milanio Ledina. Yan ang taga Tebaysia. Isa din po sa kilalang tao yan, buddy. Yan ang farm niya ay Big J Game Farm. Big J. Yeah, Big J. Big J, si paring Milanio yan. Isa sa kilalang tao. Isa yan sa nagtiwala sa puti ko. Yan. Kaya nabanggit ko yung pangalan niya dahil close din naman kami. Kaya hindi ako nahihiya sabihin sa kanya na sinabi ko na isa sa tao na malaki na naging kliyente ko na kumuha ng puti sa atin. At hanggang ngayon, pinapadami niya ang puti doon sa Nueva Ecija. Kaya yun. So yun mga kasabong, nasabi ko nga, siyempre alam niyo naman ako ay El Gamma Gray, siya ay AA White. Pinagbangga namin eh. Lumabas mga kasabong yung whites. Kasi ang gray ko, malalaki din. Tapos ito, ang kanya, yung whites naman talaga, malalaki din. Kaya pinagbangga namin. So ang lumabas is panuksukan na gray yung gray yung batik niya. Kaya mga kasabong, ang taas nung dugo ng whites niya dahil gray po yung ina nito, tapos yung white is yun nga, si 3 times. So mga kasabong, ayan. Naglabas siya ng whites na El Gamma Gray. Yan, bali maitulog kasi ng mga kasabong, hawakan ko muna yung kanya Bali, ito mapapansin nyo sa kanya. Di ba yung gray medyo madilaw? Dito lumabas yung kulay ng gray niya.
sa ibabaw tsaka sa pulok. Kasi ulitin ko, 'di ba, sabi ko sa inyo, kahit sa New Cross yung puti natin, lamang po talaga sila sa lalaki. Kung ito po, sa totoo lang, 5 magkakapatid. 5 sila. Ulitin ko, ang nanay po nito is gray. Ang tatay po yung 3 times. Lumabas po, 5 lalaki. Gintong kulay. Yan, lahat, ito ang nag-ano sa kanya, yung gray na to. Kaya sabi ko sa inyo, dahil nga hindi kami masyado nakakapagpalabas ng madaming babae na ano, kaya kulang nga yung body ko. Kaya sabi ko sa inyo, kung kayo kukuha sa kanya ng tryo, isang lalaking broodstag lang, 2 pula. Maniwala ka sa akin. 80% ko masasabi, pag nagputi yung sisiw nyo, masasabi ko, 80% ko, lalaki na. Pag nagpula naman, umasa kayo, babae na. Yun ang masasabi ko sa inyo. Kaya, subo ko talaga sila. Subo ko sila na, na lamang sa lalaki dahil napatunayan ko yun sa partner ko. Talagang napatunayan ko sa kanila na lumalabas talaga mas lamang sa lalaki. Dahil katulad doon ng sasabihin ko sa inyo yung kay Bulljack na dahil partner din sa Bulljack, yung tawagin namin is 3 binigay sa kanya eh. So 771, 772, 773 yung iba. Nangyari na yung 771 is nakapagpalabas yun ng 10. Isipin nyo po, yung ang nilabas po nun is 7 lalaking puti, 3 lalaking pula. Isipin nyo, sabi ko 10, 70% yun nakapagpalabas siya. Pula ang nanay po nun, 7 puti, 3 pula. Kaya talagang lamang na lamang po sila talaga sa puti pag nilalabas sila. Kaya kahit sabi ko sa inyo, kahit sa New Cross, lamang pong lalabas yung puti. Kaya wag niyong problemahin. Tsaka maganda dito mga kasabong, ako breeder, siya sa ulo niya lahat. Oo, yun. Kaya tawanan kami ng tawanan. Kasi medyo makulit po ako, hindi nyo matatanong dahil tawagan lang kami dito. Siyempre, ano ba namang alam ko doon, mga boss? Siyempre, nandito sila, alam nila eh. So, ang gagawin ko, katulad ng pinabandidan. Pinabandidan yung siyempre, nakalista doon sa nakalista doon yung feedback. Ginawa ko, inisa-isa ko, isipin mo, sakit ng ulo ko mga boss, nabot ko na alauna sa pagdo-double check. Sabi ko, sino bang ama ito? Dahil hinahanap ko talaga yung anak ni 3 times eh, dahil si Ginto ko yun, kung tawagin ko. Ba, ay tanong sa akin, katulad ba, yun pa. Tuwan-tuwa po ako dahil siyempre, bilang isang idol din po ako na ilgrama niya eh. Sabi ko, pag-crossin natin yan. Ay, nakakita ko, 5 puti. Naka-cross sa ilgama na, sabi ko siya, tubong nilugaw ako ngayon sa partner ko. Sabi ko, tubong nilugaw. Kaya sabi ko, testing natin ngayon, sana, pag napalaban sila manalo. So, pag nanalo to, sabi ko sa iyo, itong mga lahi nito, dahil mahal ko yung partner ko, yun lang may bibigay ko sa inyo, regalo ko na din. Doon sa mga, kung sakaling matuloy laban unahan na lang kayo, kung may panalo ko sila, ibebenta ko sa inyo. Broodstag nyo na. Ang tawag dyan, A-Gamma Gray. Yun. A-Gamma. Basta, pangako ko sa inyo yan. Tatandaan nyo Ganda niya, mga kasabong. Mga kasabong, tatandaan nyo ang marking. Ang marking. Right out. Right out. Wing ba number? Kaya syempre, baka hindi tayo mapahiya sa Bade. 29, 30, 76. Tigba yan. Tigba banded. Itong magkakapatid na to, tandaan nyo, right out. So, kung sakali unay Diyos, matuloy ang laban natin matuloy. Bilang isa dahil sa pagmamahal ko sa partner ko yung right out, cross sa ilgama, laging tatandaan. Itong mga to. Kung mananalo sila, ibibigay ko sa inyo, bahala kayo mag-usap, ibebenta ko. Para lang sa inyo, para magamit yung pang materials. Dahil ito talaga, sa totoo lang, kung mahahawakan nyo sila, talagang pang materials po. Napakaganda ho ng hipo. Kahit mapapansin nyo talaga kung gaano kaganda ang hipo nila. Kaya natutuwa ako dahil yung pagka-cross nila, ang ganda. Kung mapapansin nyo, kaya pwede naman kayo pumasyal sa manukan ng partner ko. Kasi ako, nung panahon nag-breed, ako hindi ako kasing dami ng nila, ng bakuna. Ako hanggang na lang. Nagulat ako sa mga to, anak ng puta 13. Kung iisipin na, yung 13 yun, siyempre hindi ko naman alam kung alin na. Pinakita talaga niya sa akin, dito, kahit pa mag-presyo po sila na mataas, yun po ang sasabihin ko sa inyo. Talaga pong quality yung manok, tsaka yung pag-aalaga po, talagang wala akong masabi. Kaya ako nga sila ginusto, dahil doon, kaya sabi ko, medyo magtaas man sila ng presyo, hindi man sila kasing sikat ni ganon,
Hindi man sila kasi sikat na ganyan, pero nakikita ko po talaga yung ano nga, pagiging honest na breeder. Talagang nakikita ko talaga itong mga manok na to. Isipin nyo, hindi ko masasabing hindi nagkakasipon. Siyempre, pag sinabi mo ang manok mo, hindi nagkakasipon dahil sa galing yung mag-breed eh. Niloloko nila sa hilyo dahil kahit sinong big time, nagkakasakit ang manok. Pero sila, masasabi ko talaga, 80% talaga, healthy talaga sila. Tsaka, ano pa yan? Pumutok pa yung bulkan. Oh, ayun nga pala, doon sa mga hindi nakakalam, kami po yung mga Batanggenyo ha. Kami po yung mga alae. Inabot po kami ng bulkanan dito hanggang sa lumikas po sila. May araw po na talagang hirap na hirap sila pumunta dito. Mamumundok po sila para lang mapatuka yung manok. Isipin nyo yung ashfall na bumagsak dito. Oo. Ito pa din po ang katawan nila. Sulfur yan, putang hirap ano yun. Talagang ito pa din po ang katawan. Kaya sabi ko nga sa pinag-uusap ng tatay ko, syempre, yung tatay ko po talaga ang nagsimula ng puti ko dahil ang tatay ko po ay handler. Siya po ay handler ng ex-mayor Aglo Martinez ng Agoncillo, Batangas. Yan po, siya po talagang, ako po ay kumbaga naging isa lang po kung ano eh, taga-suporta ng tatay ko dahil mahal na mahal kong tatay ko eh. Kumbaga lahat, lahat ibibigay mo sa magulang mo. So, ang ginawa ko, bumili ako ng material sa magaganda, kahit medyo mahal, syempre kailangan natin pagandahin yung manok natin. Syempre pag magbibigay tayo sa mga kliyente natin, kailangan natin yung hindi tayo mapapahiya. Pero ito ang simpleng tip ko po sa inyo. Kung gusto nyo po ng magandang manok, napakasimple po ha, huwag po kayo manghinayang sa ibibili nyo. Tama. Once na tinipid mo at sinabi mo na, boss, baka naman pwede akong nakabili ng mura dyan. Kasi papamatay mo, kasi baguhan lang po ako, walang-wala po ako eh. Ulitin ko po sa inyo, ang isang tao na gusto pong bumili ng quality o maayos na manok, tandaan nyo po, kay maliit ka, kay malaki ka, may pera ka man o wala, pinag-iipunan po yan. Paghirapan nyo po yan. Sabi ko sa'yo, wala namang masamang humingi ng tulong eh. Kumbaga, para sa akin, huwag nyo pong tipidin. Kasi dahil, ugat yun eh. Yun yung ugat ng magiging breed mo eh. Kasi ang pagmamanok, magsimula ka na sa maayos. Huwag mong tipidin. Kasi kung titipidin mo yung yung pagmamanok mo, sayang lang ito ka kasi quality of ganun din ang tutukay niyan. Tatandaan nyo po, hindi po biro ang mag-breed. Ang malaking manok na po, kung bibili po kayo, madali na pong buhay niyan eh. Tandaan nyo po, yung pagkasisiw, doon po talaga sasakit ang ulo nyo. Sakit talaga. Dahil sakit ang ulo ni Alvin. Yan. Doon ako bali dumaan na parang tumulo na luha namin mag-ama. Siyempre, bate, sipin mo, 100,000 na rin naman ang kapital mo. Di mo nga sabi kung 100,000, ayoko na magsalita ng malaking pera. Mas malaki pa yun. Diba? Mas malaki pa. Talagang kaya, doon sa sa mga tao na huwag niyong tipidin yung mga bibilhan nyo. Handaan nyo, hindi kasi, po ganun kadali. Tsaka iba na labanan ngayon, buddy. Iba na labanan ngayon. Iba na. Talagang kailangan mo talaga mag-breed ka ng maayos na manok. Tsaka, simple lang po ang sasabihin ko sa inyo. Talagang, unang-una, ako, base sa experience ko po hindi ko naman po sinisiraan yung malaki. Para sa akin, mas maganda po yung kadikit nyo. So yun mga kasabong, bago tayo magtapos ang ating magandang kwentuhan, ay may papakilala muna ang ating kabady na si JR. Ayun. Mga kasabong Pinas, ito po, papakilala ko po sa inyo. Yung tunay na ugat po ng ANA White Farm. Walang iba po, kundi po tatay ko. Si Angelito Alvarez po. Palangpakan natin yan. Palangpakan natin yan. Yan po ang tatay ko. Ito po ang tatay ko. Dito po, okay ba? Dito po nagsimula talaga. Siya po ang kumuha kay Sunny Lago ng puti ko. Ng puti namin pala. Ngayon, kaya sabi ko sa inyo, hindi po ako po yung nag-instrumento lang sa aking ama dahil sabi ko mahal na mahal. Tandaan nyo, mamahalin yung magulang nyo dahil nag-iisa lang yan. Tsaka parehas kami ni Buddy. Siya ay anak din ng magmamanok ng godfather ng yan eh. Parang magiging tawag dito, origin to eh. Ganon din ang aking si Papa Chong, kaya nga EGP Chong. Si Papa naman mahihayin sa camera. Ako nga mahihayin din sa camera, kaya hindi masyado. So yan. Pati kayo Papa, sa mga Papa. Hi lang po tayo sa mga kasabong. Mga kasabong! Sabong! Pinas! Salamat po. Kaya ng tatay ko, siya po talaga ugat ng ANA. Para masabi ko po sa inyo, kaya ako po pinangalan ng ANA. Angelito po ang tatay ko, and Angelito po ako, White Farm po kasi
yan po ang nagpakilala sa akin sa amin. Yung white na tinatawag ko. Although nananalo din ho ang mga pula ko, pero talaga white lover po kami Kaya ANA ang ANA White Farm. Yan po talaga ANA FS. Tinanggal ko FS baka kasi for sale. Kasi yung FS Hindi, yung yun, FFS, for share. father and son yun dapat. Kaya sabi ko, medyo pangit. Sabi ko, tanggalin na natin yun. ANA White Farm. Tandaan nyo po, hindi po ako si Boss AA kasi tinatawag ako minsan na AA. Si Boss AA ako, hindi po ako yun. Dahil big time po yun. Small time lang po ako. Ulitin ko, pagtiwalaan nyo po ako sa sinasabi ko, mapagkakatiwalaan po itong talagang partner ko. Talagang sabi ko sa inyo, sa mga kliyente ko, sa mga nakakilala sa akin, andito po ang white ko. Sa kanya po. Kumbaga, pinamana ko na sa kanya yon. At pinamana ko na. Wala nang kalasan yan. Yung ating puti, mapadami man natin yung 3 times ko. Dito na siya. Hanggang huli, dito na siya. Hindi natin naalisin. Sana, mas lumawak pa yung samahan naming magkaibigan na. Oo naman. Mas lumaki pa yung, kumbaga, hanggang sa huli, kumbaga, magkaroon man kami mga problema. Sana maayos namin yon dahil hindi naman sana wag naman sana mangyari na. Basta ako, saludo po ako sa partner ko, siyempre sa handler namin, si Alvin Austria, tsaka sa tatay si Chong, ang aming tatay niya. Kaya po, napakabait po ng tatay to, parang tatay ko din. Mayabang lang ho kami. Yung mga lumabas, mayabang. Yung mga magulang namin, mahihain, pagdating sa amin, mayabang. Kaya joke lang po yan, para sa akin. Ito guys, sabi ko sa inyo, magtiwala lang po sa EGP Chong Game Farm. Kasi sigurado ko po sa inyo na hindi po nila kayo bibigyan ng alanganin. So yun mga kasabong, isang magandang episode na naman ang naganap ngayong araw na to mga kasabong. Kaya sa mga hindi pa nakaka-subscribe, mag-subscribe na at huwag nyo kalimutang pindutin ang bell button para maging updated kayo sa mga bagong darating na bagong darating natin video. So yun mga kasabong, kita-kits sa next episode ng Sabong Pinas! Hindi kasi ako dancer ko eh. Alright! God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Sana po ay ulitin ko, PGP, Chong Game Farm, ANA White Farm, magkakumbay po yan. Alright! Ano po? Naganda ng bado yung mga banon.